Trusted and confident polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sunfall Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfall Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak. Sunfall Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online. Live pong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong Sa narinig bayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV Channel 309 Aris, bigapon kita diri. at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporting dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang umaga mga kasama. Araw po tayo ngayon ng Sabado, January 20, 2024. Ako si Radyoman Jenny Pahilanga. At ako naman si Radyoman Angel Ranquillo. At narito ng ulo ng mainit na balita sa RMN Network News. Importasyon ng sibuyas sinuspinde ng Department of Agriculture hanggang Mayo dahil sa sobrang supply. Singil sa kuryente sa Pebrero, nagbabadyang tumaas. Oil price hike sasalubong naman sa mga motorista sa susunod na linggo. Lagay ng traffic sa Metro Manila pinakamalala sa buong mundo ngayong 2023 ayon sa TomTom Traffic Index. Nahukay na bangkay sa nangyaring landslide sa Moncayo, Davao de Oro. Sumampa na po sa 10. 2 patay din sa landslide sa Davao City. Senator Jinggoy Estrada absuelto sa kasong plunder pero guilty sa mga kasong panunuhol kaugnay ng pork barrel scam. Trabaho bilang mambabatas tuloy ayon sa Senado. Plebisito po para sa charter change, malabong mangyayari sa Hulyo ayon sa COMELEC. February 9, 2024, idineklarang special non-working day ng Malacanang. RMN Network News. Sa detalye ng ating mga balita, sinuspinde ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang importasyon ng sibuyas hanggang Mayo sa gitna ng sobrang supply ng sibuyas na dahilan ng pagbagsak ng presyo nito sa pamilihan. Ayon kay Laurel, bukas siyang extend ang suspensyon hanggang sa Hulyo kung mapupunan pa rin ang produksyon ng mga magsasaka ng local demand. Itinuturong dahilan ng kalihimang oversupply o sa oversupply sa sibuyas ang pagdagsa ng mga bagong ani at delay ng shipment ng 79 na tonelada ng imported onion na papasok o nakapapasok lang sa bansa nitong Enero 1 hanggang 15. Ayon sa DA, nasa 50 pesos hanggang 70 pesos na lang ang farm gate price ng kada kilo ng sibuyas. Pero sa Nueva Ecija, palugi nang ibinebenta ang ng mga magsasakang ani nilang sibuyas sa 20 pesos per kilo. RMN
Mga kasama, umabot na po sa 366 na ektaryang taniman ng sibuyas sa Central Luzon ang naapektuhan ng pesteng harabas. Kabilang sa maapektado ay ang mga taniman sa Bungabon, Talavera at Palayan City sa Nueva Ecija at ang mga bayan ng Anao at San Manuel sa Tarlac. Tiniyak naman ng Department of Agriculture ang tulong para sa mga apektadong magsasaka. Bukod po sa financial aid, magbibigay din ang ahensya ng mga buto ng sibuyas, organic insecticides, pheromone lures at iba pang materyales para mapuksa yung armyworm. Maglalaan din ng DA na 168 million pesos para naman sa pagpapatayo ng 4 na cold storage facilities sa mga onion producing areas. RMN Network News. Bahagyang tumaas ang presyo ng well milled rice sa unang linggo ng Enero. Sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, tumaas sa 55 pesos and 50 centavos. Ang presyo ng kada kilo ng well milled rice mula sa 54 pesos and 76 centavos noong Disyembre. Ang pagtaas ay bunsod ng mataas na presyo ng bigas sa world market dahil rin sa epekto ng El Nino phenomenon. Tumaas din ang presyo ng ibang pang-agricultural commodities gaya ng galunggong, Baguio beans at saging lakatan, habang mababa naman ang presyo ng brown sugar, red onion at dressed chicken. RMN Network News. Pagbuo ng price subsidy program, daan para makamit ang target na 20 pesos per kilo na bigas, ayon po yan sa isang kongresista. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Tiwala si Agri Party List Representative Wilbert Lee na hindi imposible ang pagkamit sa target na maibaba sa 20 piso kada kilo ang presyo ng bigas. Sabi ni Lee, matutupad ito kung ipaprioridad na maipasa ang inihain niyang House Bill No. 9020 o ang panukalang Cheaper Rice Act na lilikha ng Price Subsidy Program. Sa ilalim ng programa, ang Department of Agriculture, katuwang ang Department of Trade and Industry at iba pang kinaukulang ahensya ay bibili ng palay sa mga magsasaka sa mas mataas na halaga na kanila namang ibebenta sa mas mababang presyo. Sabi ni Lee, dahil sigurado ang kita ay patataasin ng mga magsasaka ang kanilang produksyon kaya dadami ang supply na magpapababa sa presyo nito sa merkado at tutulong sa ating food security at food sufficiency. Giit pa ni Lee, hindi rin dapat umasa ang gobyerno sa pag-angkat upang magkaroon ng mas murang bigas at sa halip ay makabubuting palakasin natin ang rice self-sufficiency. Kasama mo sa DISA-XL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak Arimen. Samantala, presyo ng buhay na baboy sa Quezon Province tumaas. Detalye po ng balitang yan mula kay Radyoman Edgardo Maceda ng RMN Quezon. Tumaas ang presyo ng baboy sa Lucena City Public Market ayon sa ilang maninindahan kung ang kilo ng buhay dati ay 171 pesos kada kilo. Ngayon ay nadagdagan ito ng 5 piso pero wala naman umanong kakulangan sa supply nito. Kaya naman tumaas ng bahagya ang presyohan ng pork chop ngayon na ang kada kilo ay 300 piso na. Pati ang laman at atay ay nasa 300 piso ang per kilo. Ang ribs ng baboy ay pumalo sa 290 pesos kada kilo. Samantala bumaba naman ang presyo ng pata kung dati ay naglalaro sa 230 hanggang 250 pesos ang huli. Ngayon ay 220 na lamang. At ang unahan ng pata, dati-rati ay 270 pesos hanggang 290 pesos ang kada kilo. Ngayon ay pumalo na sa 250 pesos na lamang. Sa mga may plano mag-adobong manok o lechon manok, narito ang presyo naman ng buong manok ay 200 pesos kada kilo. Habang ang wings at atay ng manok ay 220 pesos per kilo. Balulan ay 140 kada kilo. Ang paa, 90 pesos kada kilo. 150 pesos naman ang kilo na backbone ng manok. Ang laman ay pumalo sa 250 pesos kada kilo. Kasama mo sa RMN Quezon Province, Radyoman Edgardo Maceda, Tatak RMN. RMN Network News. Mga kasama, nagbabadya pong tumaas ang singil, ang kuryente sa susunod na buwan. Inalis na kasi ng Energy Regulatory Commission ang suspensyon sa paniningil ng feed-in tariff allowance of FIT-all. Ang FIT-all, mga kasama, ay yung pambayad sa mga gumagawa ng kuryente gamit ang renewable energy sources. Ang pag-alis ng suspensyon ay pinatupad doon pang November 2022 ay nangangahulugan ng karagdagang singil na 0.0364 per kilowatt-hour o katumbas po yan, mga kasama ng 7 pesos 28 cents sa pagtaas sa bayarin ng kabayang kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. RMN Network News.
May nagbabadya na namang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, maglalaro sa 45 centavos hanggang 65 centavos ang posibleng taas presyo sa kada litro ng diesel. Habang 65 centavos hanggang 85 centavos sa gasolina. Posible namang hindi gumalaw o magpatupad ng 10 centimos na rollback sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ang inaasang price adjustment ay bunsod na rin o bunsod pa rin ng lumalawak na tensyon sa Middle East, partikular na nga ang mga pag-atake sa mga oil tankers sa Red Sea at ang missile strikes ng Iran sa Syria at Iraq. RMN Network News. Sa iba pang balita, nasa 1,767 na ruta sa buong bansa ang walang consolidated public utility jeepney drivers at operator. Sa datos ng LTFRB na itala ang pinagkamataas sa bilang ng mga rutang walang consolidated PUJ ang Bicol na nasa 451. Pero tiniyak naman ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na hindi magiging problema ang mataas na non-compliance rate dahil maikling ruta lamang ito na sakop din ng sineserbisyuhan ng iba pang consolidated PUV. Pwede naman itong punan na ibang modes of public transportation tulad po ng mga bus, UV Express at mga tren. Muli ring pinawi ni Guadis ang pangamba magkakaroon ng transport crisis pagpasok ng Pebrero kung saan sisimula na po ang hulihan sa mga unconsolidated na PUV unit. Samantala, sa interview naman ng Armen Manila, sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza na wala silang sasantuhin sa panguhuli sa mga colorum na sasakyan, consolidated man o hindi. Pero hindi lang po kolorog yan. Ito po yung ating sinimulan na proyekto last year. No? Ito yung no registration, no travel. No? So pag hindi naka-register sa sakyan mo, pinagbigyan po natin yan. No? Kailangan mo natin impound yan. Marami tayong mga impounding sites nationwide na nakita. Kasali ba dito itong mga consolidated na mga jeepney na wala ding mga rehistro? Opo, whether you're consolidated or unconsolidated, pag hindi po kayo rehistrado, mapipilitan mo natin impound yan. Yan mga kasama si LTO Chief Attorney Vigor Mendoza. RMN Network News. Nangunguna ang Metro Manila sa may pinakamalalang lagay ng traffic sa buong mundo pagdating sa metro area. Batay sa TomTom Traffic Index noong 2023, 25 minutes and 30 seconds ang kailangan para makabiyahe ng 10 kilometro sa Kalakhang, Maynila. Lumabas din sa pag-aaral na may 52% congestion level ang Metro Manila. Ayon sa MMDA, nasa 3.6 million na mga sasakyan sa Metro Manila lagpas sa kapasidad ng mga kalsada. Samantala, pumapangalawa sa listahan ng 5, Peru na may average travel time na 24 minutes and 20 seconds per 10 kilometer. Sinundan ng Bengaluru, India, Sapporo, Japan at Bogota, Colombia. RMN Network News. Samantala, sumampa na po sa 10 ang nahukay na mga bangkay sa nangyaring landslide. Ito po sa Mount Diwata, sa Moncayo, Davao de Oro. Kinilala ang mga biktima na sina Marjorie Nenaria, 33 taong gulang, Richer Rebolda, 35 taon, Agnes Bitoon, 44 years old, Elvira Saldua, 35, Catherine Gumatin, 27, at 50 niya mga anak na edad 1, 3, 8, 9 at 10 taong gulang. Nagpapatuloy mga kasamang search and rescue retrieval operation sa padre de pamilya na si Romel Gumatin. Bago pong landslide, nakuhanan pa mismo ni Romel ang pagguho ng pitak ng lupa sa harapan ng kanilang tahanan. Alas 3 ng hapon itong Biyernes ang itigil pansamantala ang operasyon dahil sa muling pagbuhos ng ulan. 3 naman ang sugatan sa insidente na kasalukuyang pa nagpapagaling sa ospital. RMN Network News. Paghahanap naman sa ama ng pamilyang biktima ng landslide sa Davao de Oro, nagpapatuloy pa rin. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Kirby Manzon ng RMN Davao. RMN Live Report.
Nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang search and retrieval operation ng mga personahe ng Moncayo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa mga individual na missing sa naitalang landslide sa Mount Diwata Diwalwal sa Moncayo sa Davao de Oro. Sa panayam ng DXDC-RMN Davao kay Jer Grace Cabag, ang Public Information Officer ng Moncayo MDRRMO, sinabi niyang sa pinakahuling datos na recover na ang labi ng 10 katao, kasali na ang magpamilyang gumatin at ang kanilang mga anak na nag-edad 10, 9, 8, 3 at 1 taon. Kahapon, January 19, 2024, nang nakuha ng otoridad ang casualties na nakilalang sila Richel Riboldad, Elvera Saldua at Agnes Bitoon, habang critically injured naman ang 1 taong gulang na bata. Nanatiling missing naman hanggang ngayon ang ama ng pamilyang gumati na si Romel, at ayon pa sa tiyahin nila Rose at Leticia Suwan, hinihintay na lamang nila ang pag-recover sa bangkay ng biktima. Samantala, nanatili ngayon sa evacuation centers ang ilang mga pamilya habang hindi paligtas ang kanilang mga tahanan dahil sa bantan ng panahon. Patuloy naman ang paalala ng MDRRMO sa publiko na laging maging alerto at laging makinig at sumunod sa abiso ng otoridad. Kasama mo sa RMN DXDC Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. Network News. Sa kaugnay pa ring balita, 2 rin ang napaulat na nasawi sa Davao City dahil po sa landslide. Sa interview ng DXDC-RMN Davao, kinumpirma ng Buhangin Police Station ang pagkamatay ng 43 taong gulang na si Ernesto Pasinio. Nakikipag-inuman umano ang biktima ng bumigay ang pader ng bahay dahil sa landslide sa Barangay Tigato. Habang Huwebes naman ng gabi nang ma-recover ang bangkay ng 7 taong gulang na lalaki sa nangyari ding landslide sa Sitio Calachuchi, Barangay Salaysay, Marilog District. Sugatan naman sa nasabing insidente ang mga magulang at kapatid ng biktima. RMN Network News. Nasa mahigit naman 70,000 pamilya o katumbas ng 270,206 na individual na ang apektado ng masamang panahon sa Davao Region bunsod ng Shearline. Sa datos ng Office of Civil Defense, 36,000 na katao na po ang inilikas kung saan 14,121 ang nananatili sa mga evacuation centers. Nasa 6.4 million pesos na halaga na ng tulong ang naibigay sa mga biktima. Una nang nagdeklara ng state of calamity sa buong lalawigan ng Davao del Norte dahil sa mga pagbaha at landslide dala ng walang tigil na pag-ulan. Sa iba pang balita, duda naman ng Commission on Elections na maisasagawa sa Hulyo ang plebisito para yan sa People's Initiative na amyendahan ang ating konstitusyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, wala pa naman naghahain sa kanilang ng petisyon para po sa plebisito. Bukod dyan, hindi pa sapat yung mga natatanggap nilang pirma para makapaglunsad ng special election. Dadaan pa rin anya sa masusing verification ang mga pirma na tiyak matatagalan pa. Ang pinaka-trigger po, ang pinaka-simula ng pagkilos ng COMELEC sa mga bagay-bagay ay kapag may na-file sa amin na petisyon. Hanggang wala pong pinafile na petisyon, hindi ko po makukompute, masasabi sa inyo kung ito ay pwede maisagawa ngayong taong ito. Sapagkat yung mga signatures po na kinuha, wala po yung expiry date. Wala naman pong nakalagay na date kung saan at kailan niya nakuha. And therefore po, pwedeng magamit ngayong taon, pwedeng gamitin sa susunod na taon o kung kailan man gustong gamitin ng proponent po yan. Oras naman na simula ng pagberipika sa mga pirma ay posibleng ihinto pansamantala ng COMELEC ang voters registration para sa paparating na 2025 midterm election. Paliwanag pa ni Garcia, bukod po sa issue sa budget, hindi din kakayanin ng komisyon na pagsabay-sabayin ang preparasyon ng halos magkakasunod na halalan, lalo't may mga nakalatag din silang plebisito sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Tatandaan po natin, merong national and local election ng May at 5 buwan lamang meron naman pong barangay and SK election. In fact po, kapag automated election sa Adjo, 1 taon talaga ang preparasyon na kailangan. Kaya po kami naghahanda na ngayon. Magpaparegister of voters nga tayo ngayong February 12. At yung pong barangay and SK election, isipin nyo, 5 buwan na lang ang aming paghahanda. So paano pa mai-squeeze yung isang electoral exercise sa pagitan ng 2 malalaki na election po niya. At tuting po, Sir Aljo, ngayong taon na to marami kaming plebisito sa Bangsamoro, sa Marawi at iba pang lugar sa ating bansa. Yan mga kasama si COMELEC Chairman George Garcia sa interview ng RMN Manila. RMN Network News.
Inabsuelto ng Sandigan Bayan sa kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng multi-billion peso pork barrel scam noong 2013. Sa kabila nito, guilty ang hatol ng korte kay Estrada para sa 1 count ng direct bribery at 2 counts ay indirect bribery. Kakibat ng hatol ang 8 hanggang 9 na taong pagkakakulong habang buhay na diskwalifikasyon sa pagboto at multang 3 milyon. Sa indirect bribery naman, pinatawa ng senador ng 2 taon hanggang 3 taong pagkakakulong para sa bawat bilang ng kaso. Para sa kampo ni Estrada, isang malaking tagumpay ang pagkaabsuelto niya sa mas mabigat na kasong plunder. Ayon kay Estrada, nakikipag-usap na siya sa kanyang mga abogado upang iapila ang conviction ng bribery sa Sandigan Bayan hanggang Supreme Court. Samantala, not guilty rin ang hatol ng Sandigan Bayan 5th Division sa tinaguriang pork barrel queen at kapwa-akusado nito na si Janet Lim Napoles, habang guilty naman sa 5 bilang ng corruption of public official na may parusang 8 hanggang 10 taong pagkakakulong. Sa kaugnay na balita, Senado tiniyak na maipagpapatuloy ni Senator Jinggoy Estrada ang kanyang tungkulin bilang mambabatas. Kasama natin sa balitang yan si Rajoman Condebatag. RMN Live Report. May pagpapatuloy pa ni Senator Jinggoy Estrada ang kanyang tungkulin at trabaho bilang senador ng Pilipinas. Ito ang tiniyak ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa kabila ng hatol ng Sandigan Bayan na guilty si Estrada sa mga kaso nito na direct at indirect bribery, bagamat sa kasong plunder ay inabsuelto na ang senador. Ayon kay Villanueva, hindi pa naman final and executory ang desisyon ng Sandigan Bayan laban kay Estrada at naniniwala sila sa Senado na may karapatan ng senador na gawin ang lahat ng legal na remedyo para baliktarin ang hatol. Dahil dito may pagpapatuloy pa rin ni Estrada ang kanyang tungkulin bilang senador ng bansa. Tiwala rin si Villanueva na hindi maapektuhan si Estrada at magpapatuloy itong mag-focus sa kanyang trabaho at responsibilidad bilang mambabatas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Condebatag, Tatak, RMN. RMN Network News. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang economic team na bawasan ang red tape na nagiging dahilan na sa business industry sa kabila ng pagsisikap ng pamahalaan na makahikayat ng mas maraming investment. Sa halip ayon sa Pangulo, red carpet ang dapat na ibigay sa mga foreign at local investors. Kakibat nito ang pagkapalakas sa insensitibo para sa mga negosyante sa pagtataguyod ng ease of doing business at pagpopondo sa mga high-impact infrastructures. This is the government's mandatory equity to provide participation in national growth. It is my firm belief that the government should not be a yoke on the back of business, like taxing them heavily and tightly regulating their growth, making the ease of doing business a sticking point for possible investors. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. RMN Network News. Samantala, petrochemical industry sa ating bansa inaasahan daw po na makakadagdag ng 215 billion pesos na kita sa 2025. Kasama natin sa balitang niya si Rajoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Inaasahang makakapag-ambag ng 215 billion pesos na kita ng bansa ang petrochemical industry sa susunod na taon. Kahapon, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Expanded JG Summit Petrochemicals Manufacturing Complex sa lalawigan ng Batangas. Ayon kay Pangulong Marcos, malaki ang mayaambag ng naturang industriya sa ekonomiya ng bansa. May tuturing din anya itong major contributor sa industriya na may kabuang 6,200 direct at indirect employees. Dagdag pa ni Pangulong Marcos na pangunahing koneksyon rin anya ang petrochemical industry bilang pagpapaangat ng value chain na titiyak sa supply ng materials para sa plastic packaging ng pagkain, damit, appliances, sasakyan at electronic devices. Pinapurihan din ng Pangulo ang mga makabagong teknolohiya ng planta na nagpapakita ng mataas na kakayahan ng mga Pilipino at mataas na kumpiyansa ng mga negosyante para palakasin ang sektor ng manufacturing. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN. RMN Network News.
Idineklara ng Malacanang ang February 9, 2024 bilang karagdagang special non-working day sa bansa. Kaugnay ito ng selebrasyon ng Chinese New Year. Oktubre noong nakaraang taon ang unang ideklara ang special non-working day ng Malacanang ang February 10, 2024, Sabado. Pero sa pamamagitan ng Proclamation number 453, ginawang Biyernes, February 9, ang holiday upang mabigyan din ng mas mahabang bakasyon ang ating mga kababayan. Network News. Ating police reports, mga kasama, sa Guimaras, estudyante patay matapos umbarilin ang kanyang dating kasintahan sa loob mismo ng universidad. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Joylene Paraonda ng RMN Iloilo. RMN Police Report. Kinumpirma ng Buena Vista Municipal Police Station sa lalawigan ng Guimaras na binawian ng buhay ang isang babaeng estudyante ng Guimaras State University Main Campus na binaril mismo sa loob ng universidad. Kinilala ang estudyante na si Christine May Piamonte, 22 anyos, residente ng Barangay Kabungahan, San Lorenzo, Guimaras. Nananatili rin sa ospital sa Iloilo City ang isa pang biktima na si Ram Arlo Tacubay, 26 anyos at nagtatrabaho bilang musical director ng universidad para sa Palayag Festival. Samantala, kinilala ang suspect na si Zoilo Sereño, 22 anyos, residente ng Von Ryan Street, Barangay Zone 6, Pulupandan, Negros Occidental, casual employee ng Rural Health Unit ng Pulupandan at dating kasintahan ng estudyanteng biktima. Sa interview ng RMN Iloilo, ipinahayag ni Police Major Jeffrey Ferret na tumamo ng sugat sa ulo ang estudyante dahil sa pamamaril at may sugat rin sa tagiliran at dibdib ang musical director. Nagtamo rin ito ng isa pang sugat dahil sa pagampas ng armas. Sa ngayon, selos ang sinusundang motibo sa krimen, ngunit ayon kay Ferrer, hindi pa makumpirma kung may relasyon nga ang dalawang biktima. Ngunit ayon sa mga tao na nakakakilala sa mga ito, maayos ang relasyon ng estudyante at ng musical director. Nananatili ngayon ang suspect sa Buena Vista Municipal Police Station at humaharap ng patong-patong na kaso. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN. Sa La Union naman, San Fernando City sinailalim sa state of calamity matapos ang naganap na sunog sa pamilihang lungsod. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Buds Agtalaw ng IFM Dagupan. Formal nang sinilalim ang San Fernando City sa lalawigan ng La Union sa state of calamity matapos ang naganap na sunog sa kanilang public market itong nakalipas sa linggo. Idineklara ang pagiging state of calamity ng lungsod ng mismong Sangguniang Panlungsod dito sa isang special na session sa bisa ng Resolution number 24-009. Matatanda nila mismo ng kanilang alkalde doon, katuwang ang City Disaster Risk Reduction Management Office na ideklara ang lungsod sa state of calamity dahil upang agad na makagawa ng paraan ng konstruksyon na panibagong pamilyan ng lungsod at maibalik na ang normal na bentahan sa palengke na umaabot sa 1,156 naman na may stall owner sa pangunahing napiktuhan na nasabing sunog. Nakapeso ang stall owner sa palibot ng San Fernando Shopping Mall sa ngayon sa hilera ng isang street doon na dating wet market na pansamantalang public market sa ngayon. Samantala, patuloy sa sagon ng lokal na pamahalaan ng lungsod sa paglilinis sa nasunog na pamilyan dahil umalingasaw na umano ang baw mula sa palengke. Kasama na dito sa FM Dagupan, ito si Idol Buds Agtalaw, Tatak, RMN. Sa balita sa ibayong dagat, mga kasama, ipinagdiwang po ng mga Israeli ang unang kaarawan ng kinilalang pinakamabata sa 132 na bihag ng Hamas sa si Kfir Bibas. Kahit tinuturing nila itong saddest birthday in the world, nagbigay pugay pa rin ang mga Israeli sa kaarawan ni Kfir. Nagkaroon po ng pagtitibon sa Tel Aviv at naghanda ang mga residente ng birthday cake, kanta at orange balloon para po kay Bibas. Nananawagan naman si Israeli President Isaac Herzog na gawin ang lahat para mapalaya na ang bata at iba pa mga bihag. Una namang ibinahagi ng Hamas sa kabilang si Bibas at ang kanyang ina sa mga nasawi sa naganap na Israeli strike, ngunit wala namang kumpirmasyon hinggil dito. Hindi rin kabilang sa opisyal na listahan ng mga nasawi si Bibas at alinman sa kanyang pamilya. Patuloy naman na nagaganap na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, nagdudulot ang pagkasawi na humigit kumulang 25,000 mga katao.
Magbabanggaan ang Barangay Ginebra at ang sister team nito ng San Miguel Beerman sa next round ng semifinals sa nagpapatuloy na PBA 48 Season Commissioners Cup. Ang showdown ay ng magkaribal na team ay matapos sa madaling dinispatcha kagabi ng Ginebra ang Northport sa quarterfinals. At quarterfinals game sa Philippine Sports Phil Sports Arena sa score na 106-93. Nanguna sa opensa ng Gene Kings ang import na si Tony Bishop na nagtapos ng 31 points at 14 rebounds. Sinuportahan naman ni Jamie Malonzo na may 21 points. At ito ang kalimang sunod-sunod na panalo ng Gene Kings. Una rito tinalo naman sa hiwalay na laro ng Beerman ang Rain or Shine sa score 127-122. Umabot pa sa 22 ang naging kalamangan ng Beerman na tinangkapang habulin ng Rain or Shine pero kinapos din sa huli. Sa ating balitang showbiz, Lisa Soberano abay handpick daw po para sa kanyang role sa Hollywood movie na Lisa Frankenstein. Kasama natin sa balitang yan si Rajaman Alex Faraque. Mag-Hollywood debut na ang Filipino actress na si Liza Soberano sa pelikulang Lisa Frankenstein ngayong February at idinirek ito ng Filipino-American na si Zelda Williams. Ibinahagi ni Zelda kung paano niya na-convince si Liza para makasama sa cast ng kanyang movie. Ayon kay Zelda, naghahanap sila na pwedeng mag-play ng role ng magkapatid. Akala pa nga raw ni Liza na nagbibiro lang siya noong sinabihan niya ito na pumunta para basahin ng script ng movie. Baka akala umano ni Liza, "No, you don't want me in your movie." "Yes, I do. You're brilliant." Gumanap si Liza bilang Taffy sa horror comedy movie ni stepsister ni Lisa na ginampanan ni Catherine Newton. Pagbabahagi pa ni Zelda na nakilala niya si Liza sa mga mutual friends sa Los Angeles. Anak si Zelda ng yumaong comedy legend na si Robin Williams at film na ina na si Marcia Garces. At ang pelikulang Lisa Frankenstein ay ang kanyang directorial debut. Yan ang ating entertainment news. Alex Faraque, Tatak RMN. Network News. At sumayin po ang mga nangunang mga balita. Ako po si Rajaman Jenny Pahilanga. At ako naman si Rajaman Angel Ronquillo. At mula po dito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila sa mga taga Pampanga, Mayap, Abak. Inyo pong natunghayan ang RMN